at magpakailanman. Gaya ng isang libro, may mga chapter o kabanata din ang buhay ng isang tao. Una, nang siya'y isilang sa mundo. Pangalawa, ang kanyang pakikipaglaban sa mga hamon sa buhay. At ang pangatlo ay ang kanyang pagharap sa mga dumarating na pagbabago. Minsan, hirap siyang bumangon dahil takot lumaban sa mga pagbabagong ito. Pinipiling hintay na lamang ang maling ibubunga nun. Pero ang kapalaran, hindi basta na lamang tinatanggap. Kailangan pagsikapan din itong ayusin para sa paghahanda sa kinabukasan. Ganito ang nangyari sa kwento ni Boss Toyo. Isa siyang YouTube sensation kung saan karamihan ay celebrities ang lumalapit sa kanya. Kung bakit? Alamin natin sa kwento niya kung saan nagbunga ang kanyang sipag at pagsisikap sa kabila ng matindi niyang pinagdaanan. Sa episode natin ngayong gabi na pinamagatang Pinoy Pawn Star, The Boss Toyo Story. So, para ba pagbasagan ng mukha, sabihin mo na lang sa akin ako nagagawa niya para hindi ka na nakikipag-away sa labas? Daddy, niloloko nila kasi ako na ampon ako. Eh, bakit mo pinakikinggan? Hoy! Len! Diyos ko, ano ba yan? Tama na! Tama na! Kausapin mo yung anak mo, ha? Nakipagbasag ulo na naman. Sana naman, bago ako makabalik sa abroad, mapatino mo yung anak mo. Anak, masakit ba? Anak, ano naman kasi hindi kailangan lahat ng sinasabi nila. Kailangan mong patulan. Ito, anak, oh. Para sa'yo to. Suot mo. Mami, bakit may ganito? Wala naman akong ginawa eh. Hindi nga ako marunong sa school eh. Tapos palagi pa ako napapaaway. Hindi lahat, anak, kailangan paghirapan para lang maging karapat-dapat. Minsan, binibigay lang yan. Kasi, mahal ka na nagbigay nito. Hindi ba malapit na birthday mo? Oh, yan na yung paunang regalo namin sa'yo ng daddy mo. Mami, salamat po ah. Iingatan ko po to. Tama naman kayo ni Daddy eh. Dapat di ko na pinapansin yung mga nagsasabi na ampon ako. Kasi kung totoo po yun, hindi ko mararamdaman yung totoong pagmamahal niyo para sa akin. Sayang yung mukha mo. Gwapo-gwapo mo pa naman. Huwag ka na makikipag-away, ah. Opo. Ganda ng bigay ng air match mo, ha? Spoiled talaga eh, no? Benta natin yan! Tara, ano? Sala na natin yan. Tangla, Oo. loko. Hindi ko to bibenta. Mahalaga sa akin lahat ng binibigay niya na mami tsaka daddy. Uy! Mami, daddy! Spoiled eh, no? Spoiled nga, spoiled. Yan na, mag-cheers na lang. Aral niyo mo. Wala akong baso, ito na akin, ha? Cheers! Ano ba yan? Pre, Uy. pre, alam ko, trip ka niyan eh. Yan yung trip ka niyan. Ikaw si Jason, di ba? Oo, bakit? Kapatid kita eh. Kapatid? Oo, kuya kita. Kahit tanong mo pa sa mga magulang mo. Si Aurora de Villan nanay natin. So sabi niya, kapatid kita, kuya. Ano pinagsasabi mo, ha? Ganun. Doon yung mga ate natin, sa kabilang kanto lang. Tapos at the same time, iniisip ko na rin, yung mga kabataan ko, may nagkakantsaw sa akin ng ampon ka lang dyan, ampon. So parang pinagduktong-duktong ko po lahat, hanggang naglakas loob na ako magtanong. Jason! Jason, sandali! Ano na naman ba to, ha? Pinin niyo na po kasi! Sino yung totoo kong magulang? Sino si Aurora de Villa? Jason, anak. Sagutin niyo po ako!
Sino yung totoo kong nanay? Diba? Totoo nga yung sinasabi nila. Ampon ako. Bakit ito tinago sa akin? Jason, dahil hindi mo na kailangang malaman to, anak. Nung napunta ka sa amin, itinuring na kitang tunay na anak. Huwag kang mag-alala. Mamahalin namin siya na parang totoong anak. Salamat po. At maraming salamat din po pala sa pagbabayad niyo ng bill ko sa ospital. Ito po pala yung mga gamit ni baby. Salamat. Ito lang yung mapapabawon sa'yo ni Mama. Ingatan mo to, ha? Mahal na mahal kita. Kayo na pong bahala sa anak ko. Oo, maaaring sa papel, ampun ka. Pero dito sa puso ko, hindi akin, hindi. Anak, tinago namin dahil gusto namin protect. Protektan? Kaya niyo ba ako binibili ng mamahaling gamit? Para bulagin ako sa katotohanan, ganun ba? Alam niyo simula ngayon, hindi na ako magpapaloko sa inyong dalawa. Ako po nung nasa tiyan pa po nung totoong nanay ko, nung biological mother, parang pinakontrata na po ako na paglabas po sa tiyan, sila na po yung bahala sa hospital bill. At kumbaga, pinampon na po ako. Dahil po may tindahan po dati yung aking mga mami tsaka daddy po sa tapat ng hospital. Yung totoo ko pong magulang, wala pong kakayanan ata, tsaka po parang hindi pa po sigurado kung sino po yung ama. Kaya napilitan po siya na parang ibenta or ipagpalit. Doon po sa umampun po sa akin. Pero ayon sa kaalaman mo, buhay pa ang mother mo? Yung biological po, patay na po, nag-suicide po na 1986. Yun po ang sabi ng mga kapatid ko pong tunay. May kapatid kang tunay. Opo, sila po yung mga nakilala ko po through the years. Oh. Tsaka po mga tiya, mga kapatid, Kapatid po. ng biological mother mo? Yes po. Nakilala mo? Opo, Tita Mel. Ah, really? So ilang kayo magkakapatid? Doon Sa sa... mother po, Oo. parang sa mother, parang 4 po ata o 5 po. Tapos Why sa... are you not sure? Dami po kasi. Sa mother po parang 5 or 6 po ata. Pero 5 lang po yung kami po na magkakakilala. Oo. So, puro babae po. Ako po yung lalaki lang. Oo. Tapos sa father side, which is very magulo kasi until now, hindi ko pa rin talaga alam kung sino po talaga yung biological father ko po. Doon na po rin nagbago yung dating Jason nung elementary. Maayos naman po ako dati. Actually, kasi private school, nag-aaral, may sunurin, makulit lang, pero maayos naman po. Nung nalaman ko na yon, ayun, doon na po pumasok yung pagre-rebelde. Doon ka nagrebelde. Are. Ayan, ito pa. Ha? May panggamit na tayo, pare. Ha? Pero yung mga ibang damit dito at saka sapatos, hanapan ko na ng good buyer kasi original to mga to eh. Malaki tubo natin dito, sayang naman, di ba? Ibang klase ka talaga, pre. Sarili mong gamit, ninanakaw mo para ibenta. Sigurado ka ba talaga dyan? Tsaka akala ko ba iingatan mo yung gamit na galing sa mami at daddy mo? Ito ba? Oo, yan. Wala nang kwenta sa akin to ngayon.
Ang drama mo naman. Tara, inulan tayo. Saan ba sa'yo? Rudy! Itakbo ka na! Takbo na! Huwag ka nang bumalag! Sa kabila ng paulit-ulit na pagsubok na ilayo siya sa bisyo, paulit-ulit ding bumabalik si Jason sa parehong landas. Huwag niyo ako iparehab. Naman ako adik eh. Kalado ko yung sarili ko. Anong kontrolado pinagsasasabi mo? Ha? Nakikita mo ba yung sarili mo? Tingnan mo yung sarili mo! Jason, yan ang epekto ng pagdodroga mo! Na-scam na kami ng nanay mo, yan pa igaganti mo sa amin? Ben! Bakit yung sa akin sinisisi yun? Anak, hindi ka namin sinisisi. Hindi na lang tayo talaga katulad ng dati. Wala nang savings yung daddy mo para sa rehab at sa pagpapagamot sa'yo. Kooperasyon lang. Kooperasyon lang ang hinihingi namin sa'yo. Anak, mahal ka namin. Kahit anak ka namin. Pero sana, magkaroon ka man lang ng malasakit sa amin, ba? Ano mong gusto? Anong gusto maging pabigat? Sana. Hindi ko na lang kinuha sa nanay ko. Anak, anak, hindi ka pabigat sa amin. Ang gusto lang naman namin sa'yo, anak, maging maayos ka. Anak, ano ba ang gusto mong gawin namin para mapatawad mo kami? Jason. Jason! Jason! Kinuha mo sa Jason! Bilisan mo! Natin sa ospital! Jason! 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 Ay! Bilisan mo! Hindi na ako nag-aaral. Pinabayaan ko na po lahat. Pero pinapasok pa rin pa po na yung pinapapasok. Kahit alam na nila na hindi ako napasok, lagi ako nakikick out sa lahat ng school sa amin. Halos lahat ng school talaga po. Natanggal po ako dun sa amin. Pero yun nga, never na sinukuhan ako nung mami at daddy ko. Pagka humingi ako ng tawad, sabi ko, bigyan niyo ako chance, pasok pa ulit ako kasi may baon. Siyempre, pag wala kang baon, wala kang pera, wala kang pambisyo. So, ganun yung ginagawa ko po sa school, lagi-lagi. Ano yung pinaka-lowest point mo diyan sa pagre-rebelde mo? Lowest point po yung hindi na po ako nauwi sa bahay eh. Mas pinili ko. Kanino ka umuwi? Kung kanin-kanino po eh. Andyan sa best friend ko, sa mga pusher, yung sa mga kaibigan ko na dun sa lugar po ng kung saan po maraming drugs. Doon po ako natutulog na. Talagang sa squatter, sa dagat. Ganito na po yung mas pinili ko na po dati. Kasi bata pa po ako nun. Ang hinahanap ko nun, akala ko hindi nila ako mahal. Akala ko, kasi bata pa po, hindi pa po buo siguro yung pag-iisip ko. So, ang nakikita ko nagmamahal sa akin nun, yung mga barkada. Mga kasama sa bisyo, kakwentuhan lagi. So, yun po yung isa sa mga malaking pagkakamali. Talaga po at naging lowest point din nung kabataan ko. Ikaw ba hindi nakaranas ng love life? Ito po yung bike. Thank you. Pre! Ayos ah! Work! Ayos ah! Kailangan pare, hindi na tayo tulad ng dati. May pwesto ka ba dito? Tira tayo. Pare, pas na ako dyan. Saka, walang pwesto dito. Nagbantay ka lang ng computer shop, naging mabuti na. Hindi naman sa ganun, pare. Ayoko na lang talaga. Ano mo pinagmamalaki mo? Tama na pare. Kung ayaw. Doon na lang tayo kala Betong. Jason, mamaya na lang. Pas na ako, pre. Kayo na lang. Tara na! Excuse me ho.
Kuya. Kuya, excuse me po. Ay, sorry. Ano yun, miss? Paran po. Isang oras. Sige. Doon na lang po. Okay. Ayan. I-open time ko na hanggang 3 hours. Talaga? Promo. Sige, salamat. Sige. Saka yan. Salamat. Thank you, ate. Oh. Kuha ko isa. Ito mo. Sorry sa ihawan lang kita nadala. Small time lang kasing budget ko ngayon eh. Pero promise, babawi ako. Kapag nagkaroon tayo ng sarili nating pamilya, lalo ako magsisipag. Tapos mag-iipon ako para sa future natin at ang mga anak natin. Ano? Grabe ka naman. Parang ang bilis naman. Ikakasagot ko pa lang sa'yo eh. Eh, doon din naman tayo pupunta eh. Hayaan mo na. Hindi, pero seryoso. Sa mahalaga sa akin, buo tayo. Gusto ko kapag lumaki yung anak natin, buo yung pagkatao nila. Hugot ah. Medyo malalim yun ah. Pero ang ibig mong sabihin, kahit minahal ka at binigay lahat ng kailangan mo nang umabot sa'yo, hindi ka pa rin buo? Alam mo, parang may sobra pa akong pera dito eh. Pares tayo pagkatapos ito. Ha? Pares. Oo. Pares tayo. Ate, thank you ah. Kakainis! Tara na. Kawaii ba rin yung hugot mo ah? Siyempre. Ikaw. Sige nga. Pares. Oo, okay na. Sige na, Pares sige na. tayo. Sige, kumain lang tayo madami. Jason! Tulong pa! Tulong! Jason! Tulong! Ate! Tumawag ka ng ambulansya! Jason! Tulong! Tulong po! Jason! Actually, Tita Mel, nung nasaksak nga ako, doon ko nakita yung hirap ng buhay lalo eh. Kasi ikaw na po yung nagrabyado. Ikaw pa yung mahirapan. Tapos yung nakapag-agrabyado, may pera. Lumaitang parang mas nakakaawa ka, pupunta ka ng courtroom, walang-wala ka. So kaya nung sinabi 5,000 para sa matapos na tong kaso, kinuha ko na po. Ganon din po nung pangalawa. So, Magkano naman sa pangalawa? parang ganon din po, 3,000, 5,000 3,000 din, po. nakipag-settle ka rin. Kasi nga, nabamaliit pa po tayo kasi wala kang pera. Parang natatakot ka pa na baka lalong mauwi, wala kang makuha kahit piso. Sabi ko, sige, pwede na yan, 5,000. Parang gano'n. Pero kung isipin nyo, dito tama ko po nung Tita Mel, dito, Ala. dito. Tapos, yun. Pero kasalanan ko naman po kasi mahilig ako mag-trip dati. Yung mga away-away. So, hanggang... Hindi pala masarap yung nasa saksak. Ako po, pagka away lang, yung suntukan lang, Suntok-suntok. okay lang. Pwede. Nung nakita ko may dugo na, Toy, may dugo ka na. Nakita ko, dugo na ako, dali niyo na sa ospital. Ayoko pa mamatay. So, Wala ka ng ibang inatupag, kundi paglalasing. At yung mga barkada mo. Nakikinig ka ba? Minsan lang naman to. Saan? Hindi naman kami nagbibisyo eh. Ano mo yung ko sa'yo? Akala ko magbabago ka na. Akala ko kaya mo. Sorry Sa'yo. Ito. Sandali. Asan yung baril ko? Tartado kayo Labas yung baril ko, uy! Tamang hinala ka. Pinagbibintahan mo ba kami? Mga tartado pala kayo. Kayo lang nandito eh. Yun nga lang meron ako, kukunin nyo pa. Palibasa, mga inggit kayo eh. Taas mo na sa sarili mo. Pre! Wala ka pa napapatunayan. Uy, ano ba? Huwag na kayong manggugulo dito.
Inuman yung pinuntahan namin dito. Ang yabang na itong asawa mo eh. Ernest! Di man ito sing mahal ng baril na hinahanap mo. Pero kaya ka nitong patumbahin. Pati yung pamilya mo. Hanggang yun nga, nagtalo-talo na po kami magkakaibigan, nagkaroon na ng mga pagbabanta sa buhay. So, nag-decide na po ako na... Dahil doon sa nawalang baril? Opo. Kasi parang pinagbibintangan ko po yung mga dati ko pong mga kaibigan. Pero ngayon, magkakaibigan na po ulit kami. Nagkapatawaran na po kasi talagang malaki din na itulong nila sa buhay ko. Yun nga lang, maganda rin po talagang nangyari na doon ko po nakita yung sarili ko na mag-isa ulit na wala akong napupuntahan. So doon ako nagkaroon ng parang bagong direksyon sa buhay. Doon po rin talaga na nangyari po lahat ng maganda. Nag-decide po akong umalis sa lugar eh. Doon sa barkada mo, iniwan mo Opo, na... hindi lang po doon sa barkada, piti po mismo doon kung saan po ako pinanganak na lugar. Nag-decide po ako na lumayo para makaiwas din po kasi natatakot din sa buhay na baka may mangyari. So, yung time na yon, yun na rin yung punto na iba na yung mundo ko. Alamang na nilimos mo sa palengke? Jason, hanggang kailan ba tayo ganito, ha? Utang dito, utang doon! Andrea, pasensya ka na. Pero gumagawa naman ako ng paraan para magkatrabaho ng maayos. Saan? Saan? Kailan? Ha? Ano na? Nasaan na? Ayan nga, yung mami mo may cancer. Ni hindi mo naisip na magpursige para makatulong. Ni hindi ka nga makadalaw sa kanya eh. Paano pa ako aasa sa pagkukusa mo? Wala! Nga kami ng anak mo. Mamamatay kaming dilat ng anak mo. Ito sasabihin ko sa'yo, ha? Hindi lang dahil sa gutom, kundi dahil sa pagiging pabaya mong padre de pamilya. Andrea. Habang pilit niyang hinahanap ang paraan para bumangon, may isang responsibilidad siyang tinakasan. Ang harapin ang ina niyang unti-unti nang nilalabanan ang sakit. Buti na isipan ko pang dumalaw. Ganito na itsura ng nanay mo. Mami? Dito na po ako. Diyan ang anak mo. Jason. Jason. Sorry. Mami, sorry kasi hindi kita nadalaw agad. Sorry, hindi kita naalagaan. Sorry, hindi ko naayos. Sorry. Mahal na mahal ka ni Aurora. Mahal na mahal ka ng nanay mo.
Mami. Mami. Mami, wag muna. Mami. Mami, wag muna. Mami, wag muna. Paano mo iniba ang mundo mo? Ayun, yun nga po, yung wala na po akong mapuntahan, wala na pong barkada. O, anong Natakot din ginawa po mo? ako sa buhay ko. Saan ka Online napunta? po, online. Kasama ko po yung dati ko pong kinakasama. So siya lang po yung may trabaho nung dati. Ako sa bahay lang, wala po akong ginagawa. So naisipan ko mag-search ang online, Facebook, tinignan ko. Nakita ko yung mga nagbebenta ng relos na mura kaysa sa mall. Sinubukan ko magbenta. Isa akong online seller at hindi ko yun kinakaya. Actually, nag-start ako ng 2014. So, nag-start ako sa napakaliit na kapital. Maaga talaga ako nagising. Nagising ako before 6. So, kasi titingnan ko pa yung additional order kasi from Cavite pa ako. So, kailangan prepared na ako bago ako pumunta ng Manila. So, yun lang yung nakita ko na pwede kong pagkakitaan. Nag-try lang ako. Tapos nakita ko na talagang may potential ako na makabenta ng madami doon. Kasi naniniwala ako sa kakayahan ko na I was born na makipag-usap sa iba't ibang tao. So yun, so kumpleto na tayo. We're all good to go. Ang pormahang toyo. Ayos! Let's go! Mula noon, tuluyan ang hinarap ni Jason ang lahat ng tinalikuran niyang sugat sa nakaraan. Pero kahit gaano kalayo ang narating niya, hindi lahat ng nawala ay kayang ibalik ng sipag at tagumpay. Dahil may mga sugat na kahit anong pilit mong ayusin, pinipiling tuluyan nang kumawala. Ano yan? Uuwi muna ako sa amin. Andrea, akala ko ba okay tayo? Ito yung gusto natin, di ba? Maayos na buhay, nakakapagpaaral ng mga bata. Bumangon ako para sa'yo. Alam ko. At nagpapasalamat ako sa'yo doon. Pero alam mo din na matagal na tayong may problema. At sa tagal noon, hindi na nabawi na ngayon yung nasira noon. Yung mga bata, paano? Nandyan sila sa'yo. Alam kong hindi mo sila pababayaan. Pag-usapan na lang natin kung anong schedule natin sa kanila. Salita ka, parang magdidivisorya ka lang eh. Andrea, mahal mo ko ba ako? Ha? Jason, I'm sorry. Yo, huwag ka umalis, huwag mo umiiwan. Nahawa ka naman sa mga bata. Kahit sa bata na lang.
kailan ka nagsimula ng pagbebenta? Ano ba yon? Nagbebenta ka o bumibili ka? Di ba? Bumibili po. Oo nga, bumibili ka. Opo. Anong ginagawa mo doon sa mga binibili? Binibenta din po. Nagbebenta. Ayun, binabuy Buy and and sell sell. mo. Opo, buy and sell po talaga I ako, see. Tita Mel. Oo. Meron lang po tayong mga ibang item doon na hindi ko po talaga ibinibenta kasi parang paborito ko po siya. Oo. Pero yung iba po lahat for sale po. Para po For makaikot sale. din po. Ah, talaga? Opo. Ang binablog ko lang malimit yung mga binibili ko. Pero meron po doon mga bumibili din sa akin. Na minsan yung mga iba ayaw naman magpa-vlog. Bibili na, pan-display lang sa mga bahay. Lahat po ng suit ko kasi nasa TV po ako. Kaya ngayon, pagka gusto nitong bilhin, mabili po nila. Ganun ba yun? Opo, ganun po ako. Actually, Tita Mel, kung ano po yung suit ko, pwede niyo pong bilhin. Buti na lang talaga napunta ako sa'yo. Ganda ng kita ko. Kung hindi ka sumama sa akin, adik at nanakaw ka pa rin hanggang ngayon. Wow! Sana all hindi adik at magnanakaw noon, ha? Kamusta ka pala? Pagalis ni Andrea. Ayos lang. Yan talaga yung buhay. Hindi lahat makukuha mo. Ano yan, Papa? Ito, sinusulat ko. Ano kasi akong bagong project. Project? Oo nga, ano nga pala yan? Yung isang araw ka pa tutok na tutok dyan, eh. Alam niyo yung gipit ang isang tao, yung pinakamahalaga para sa kanila, yun yung unang nasasakripisyo. Kaya sanla, binibenta, nawawala yung sentimental value. Tapos yung bagong may-ari, hindi niya alam kung ano yung halaga ng bagay na yun dun sa taong nagbenta. Ganyan ako dati. Alam mo yan, Rudy. Kaya ngayon gusto kong gumawa ng isang lugar na hindi lang presyo yung tinitignan. Pero pati yung kwento sa likod ng bagay na yan. Parang museum, pare. Kami ko sinasabi pero parang gano'n na nga. Doon din tayo pupunta. Ganun na nga. O sige na. Ayaw nga, oo nga pala. Sama mo na rin si Papa. Deliver ko muna to, ha? Oo, marami pa akong gagawin dito. Baba muna tayo. Go. Sige, pre. Sige, ingat. Ikaw ba si Jason Lusadas? Si Boss Toyo? Sino sila? Mga fake at smuggle ang mga binibenta mo. May warrant of arrest kami sa'yo. Ha? Sir, hindi totoo yan. Men, Lahat ng binibenta ko dito buti may niyo papel lahat yan, sir. May papel niya, pwede ko ipakita sa inyo. ano to? Sir, may mga papel to, mga to. Ano sa akin? Pwede pa yan ba? Ulit up to. Sir! Anak, diyan ka na muna kay Mami, ha? Mas-safe ka dyan, eh. So, sana magsimula ulit para sa inyo. Pero may ganito palang kapalit. Anak, huwag kang mag-alala. Dadalaw ako palagi. Ang balang araw, pinapangako ko. Magiging proud ulit kayo sa akin, ha? Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal rin kita, Papa. No, sige na. Iingat ka dyan, ha? Love you. Ate, magkaling sa akin? 30 lang po. Thank you. Thank you po. Ikaw po ba si Boss Toyo? Opo. Bakit to? Joy. Online seller din ako. Matagal na kitang pinafollow at matagal ko na rin gusto makipag-collab sa'yo. Salamat. Dumaan ako dito, sakto, nakita kita, kaya I took my chance at nilapitan kita. At alam ko din kasi yung
nangyari sa'yo, naisip ko lang, baka may maitulong ako. Nako. Nakakaya naman, ho. Naku, huwag ka na mahiya. Sino pa bang magtutulungan sa industriyang to kundi tayo mga maliliit na online seller, di ba? Basta kung may kailangan ka, andito lang ako. Sige. Salamat. Joy. Jason. Boss Toyo. Sorry. Nice to meet you. Nice to meet you din. Choy. Meron akong programa ngayon, yung Balik Buhay. Oo. Meron akong mga partner na rehabilitation. Libre po pagka sa scholar ni Boss Toyo. Yung mga drug dependent po natin, inikayat ko po sila na magparehab. Dumadaan po sila sa akin, sinasagot ko na po yun, kasama po yung mga rehabilitation. Sino yung dapat mong pasalamatan diyan sa pagbabago mo? Sobrang dami po eh. Sobrang dami. Walang-wala po syempre, si God. Kasi kahit po nung bata ako, hanggang ngayon, gabi-gabi po, hindi po pwedeng matutulog ako na hindi nagdadasal. Ang lagi ko hiningi, kapatawaran eh. Actually, yung mga blessings, hindi po ako nahiling po. Pero list yun sa pagdadasal ko eh. Ang lagi ko sinasabi, papuri, tapos kapatawaran, pasasalamat, pagkatapos po yung hiling. Yun po yung format ko pag nagdadasal po gabi-gabi, hindi ko po yun kinakalimutan. Hindi po ako nakakatulog nang hindi po magdadasal. Kahit nung addict pa po ako, yung walang-wala po ako, never ko rin tinanong bakit parang pinapabayaan niyo ako. Naasa pa rin ako na sabi ko, kasi alam ko naman na ako rin yung nagagawa nung mga ginagawa ko eh. Ako rin yung dahilan. Yun din sinasabi ng mga magulang ko. Pangalawa, syempre po yung mga magulang ko na umampun sa akin. Never silang nagkulang ng payo. Di rin sila nagpabaya sa akin kahit darkest days ko. Talagang siguro nung time na nawalan lang talaga kami ng pera, talagang wala na silang may bigay sa akin. Kaya hindi ko masasabi na pinabayaan nila ako kasi mismong yung mga sila po, walang-wala na rin po eh. Kaya pangatlo, kahit yung mga kaibigan ko na nakasama sa mga kalokohan, kasi sila rin po yung naging teacher ko eh. Sila po yung naging nakapagturo sa iyo. Experience, lesson. Kung wala po sila, hindi ko rin po yung mararanasan eh. Di ba po? Tapos syempre, nitong mga kalaunan, yung mga businessman, yung mga negosyante na nagtiwala, yung mga tao, yung asawa ko po ngayon, yung dati ko rin pong kinakasama, na hindi rin po talaga ako pinabayaan. Doon sa mga punto na talagang walang-wala po talaga ako. Hindi po nila ako pinabayaan. Sobrang dami po kasi ako yung tao na tumatanaw talaga ng mga utang na loob. Actually, lahat sila pinapasalamatan ko pag may nakikita ako. So lahat po yan, tandang-tanda ko po eh. Lahat ng mga taong tumulong. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. At maraming salamat din sa iyo. Maraming salamat, Tita Mel. At dumaan ka dito sa Magpakailanman. Maraming at kami salamat umaasa na magpapatuloy yung buhay mo sa tuwid na daan. Maraming Thank you salamat very po. much. Thank you po, Tita Mel. you. God Maraming bless salamat you. po. Thank you po. Nakita natin kung gaano kasalimuot ang pinagdaanan ni Boss Toyo. Ano po? Na siya mismo di niya inakala mapapaganda pa ang takbo ng kanyang buhay. Alam niyo ba ang kanyang sikreto? Nasa bawat dapa, pilit siyang bumabangon. Fall down, hold on, stand up again. Tandaan niyo lagi ha, mga ka-millennials ko, mga Gen Zs, at kahit Gen Alphas pa. Tuloy ang laban sa buhay. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Pero ano ba kasing gagawin natin? Paano? Ano nga na lang tayo pareho? Ano titingnan kita? Habang hirap na hirap kang magbunot ng mga barya, pambayad ng colostomy bag at saka gamot? Isang pediatric surgeon ang pwedeng gumawa na ganong klase ng operasyon. Kailangan mo siyang dalhin sa Maynila. Kakayanin ko kaya ng anak ko yung operasyon. Panginoon, nakikiusap po ako. Tulungan niyo ako.
Pwede mong picturean at saka videohan yung mga anak mo. Di ba? My father vlogger, the Don Don Havana story.